sanang abutin na di lamang flame at mga kamay na nakakadena, katawan na nakagapos sa pera. Plema, nirhyme niya sa pera. Parang walang sense, no? Parang nirhyme lang talaga. Mga basta nag-rhyme ng multi, pwede na! A few moments later. Kumakatong na sa pinto, aking mga panalangin ay uminto. Tol, yung tipong habang pinapakinggan mo mas bumibigat ng bumibigat at nauungkat yung meaning. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Yo, what's up? Ako nga pala si Cyberflex at ngayon ay papakinggan natin at hihimayin ang kantang pinamagkataang Memento Mori ni Swing. Sa isip mo ba ay pumasok sa huli sa atin ay merong babatok? Grabing kumamat, daming umapot, kanya pangalan nakakakilabot. Sa mga hindi nakakaalam, ibig sabihin ng Memento Mori ay remember, you must die, or munting paalala palagi habang nabubuhay ka na someday ay mamamatay ka rin. So yun, medyo dark nga yung napiling tema ni Swing dito. Kaya siguro nasabi niya na sa isip mo ba ay pumasok, sa huli sa atin ay merong babatok. Siguro double meaning yun pag ginamitan na tayo ng karit ni kamatayan. San ka aabot? Dahil sa takbo ng buhay medyo madaming nakalako. Depende sa pili, wag sana mahili, kaya sa mapili wag sana mapagod. Depende sa pili, wag sana mahili, kaya sa mapili wag sana mapagod. Medyo nakaka-challenge reviewin to May mga choice of words kasi siya na di ko sure kung tugma ba sa naiisip kong meaning. Pero sa palagay ko, tinutukoy niya dito yung mga chosen one na binigyan ng misyon at sana wag silang mapagod. Sapat na iyon. Kakaunti yung madaming problema, wag sanang abutin na di lamang flame at mga kamay na nakakadena, katawan na nakagapos sa pera. Plema, nirhyme niya sa pera. Parang walang sense, no? Parang nirhyme lang talaga. Pero kung bibigyan ko yun ng meaning, siguro about yun sa sakit. Basically, pag tumatanda kasi ang tao, marami ng sakit. Siguro, bago dumating yung panahon, kukunin na tayo ni kamatayan, ay sana di kanya matagpuan na, nagkasakit na, kakahabol lang sa pera. I like this one, simple lang pero komplikado at the same time. Dating iling na sanay mabayapa, nakakalimutan mo yata, ngayon ay hindi ka na bata. Yo, sa bagay, pagsapit mo nga naman ang katandaan, kung iisipin, kahibangan na talaga na humiling ka pa ng kapayapaan. Dahil wala ibang-iba na talaga pag nasa adult stage na tayo ng buhay natin. Minsan, kailangan mo na lang tanggapin na para sa bata na lang talaga ang peaceful life. Dahil as a man, marami ka ng responsibilidad na kailangan gampanan. Kaya gawin mo nang dapat gawin bago ka burahin sa ating daigdig. Paninindigan ng karamihan, minsan ay mali, wag na wag makinig. Okay, ganda nun, no? Quotable line yun para sa akin. Gawin mo na lahat bago ka mabura at huwag makinig sa sasabihin ng iba. Kasi most of the time, hindi ko naman sinasabing laging huwag kang makinig pero kadalasan pag masyado kang masunurin sa sasabihin ng iba, mas lalo mo lang hindi magawa yung kung anumang mini-mission mo. So, kung wala ka naman matatapakang ibang tao, tas sa tingin mo, ikakabuti mo naman, why not try it bago ka malagutan? Kumakatong na sa pinto, aking mga panalangin ay uminto. Kamatayan ay dumating upang makinin at yung mga ginto. So dito sa chorus, sa tingin ko, fast forward niya tayo sa ating death day. Kumakatok na si kamatayan, kumbaga hold up to. Wala nang sense para manalangin pa kung ano mang gusto mo sa buhay. Time is up na Bitawan mo na lahat ng pinaghirapan mo, kahit gaano pa ito karami. Dahil at the end, wala na itong saysay. Astig nito men, dark, pero pag nalaro mo siya sa isipan mo, real talk lang lahat men. Sa dami ng pwede sumundo, talaga hindi mo makakasundo. Tanong ay handa ka na ba na masunog o mas pipiliing malunod? Handa ka na ba masunog o mas pipiliin malunod? Hindi ba't parang tinanggalan niya tayo ng choice sa sinasabi niya? Kasi according sa Bible, pag makasalanan ka, mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. And once again, sabi niya masunog or malunod. Di ko alam kung tama yung tansya ko dito, pero kung tama yung hinala ko, smart way yun para sabihin na wala kang choice men, impyerno na lang din ang bagsak mo sa dulo. Siya bumabalo sa ating sarili, daig pa ang salat. Kung tutusin nung ka dapat matakot sa katotohanan, hindi ka umabot. Sakit nun matakot ka sa katotohanan baka hindi ka umabot. Like, nakakatakot nga namang madatnan ka ni kamatayan na hindi mo pa nagagawa lahat ng gusto mo. Kumbaga sa exam, pass your papers na agad, di mo pa nasasagutan lahat. Dahilan upang ikay bumagsak. Na kung titignan mo sa ibang anggulo, dapat matakot ka na hindi mo ma-fulfill ang buhay mo bago mahuli ang lahat. Kung gustuhin, makakarating ka kahit na paano. Di ko lang check kung gaano ka ba dapat kaganad. At paano nasabing sa buhay ikaw ay nanalo. Nasa sayo kasi talaga yan. Ikaw ang nakakaalam kung panalo ka ba talaga o hindi.
Pwede kasing makita ng tropa mo or kamag-anak na, uy, si pare mapera na, successful yan pre. Pero deep inside, sa tingin mo, it's not all about the money. Pwedeng mayaman ka nga pero ang kapalit nun, wala kang oras sa mga mahal mo or dahil nakatali ka sa trabaho mo, ay hindi mo na magawa yung passion mo or totoong gusto mong set up ng buhay. Mo nang dapat gawin bago ka burahin sa ating daigdig. Panghinayang tsaka'y dudungaw kaya sa sarili ika'y makinig. Panghihinayang, tiyak na dudungaw kaya sa sarili ika'y makinig. Ganda naman nun, Ropa. Kaya Ropa ko to pera biro Yung pera, pwede mo naman talagang makuha yan Magsipag ka lang ng todo at mag-ipon. Gusto mo, dobloy mo pa trabaho mo Yun nga lang, minsan sa pagiging alipin natin sa salapi, nakakaligtaan na natin yung true meaning of life. Which is, mas mabuhay ka pa. Like, lagyan mo ng kulay, gawin mong mas exciting. Hindi naman talaga natin yung pera, oo, pero make sure na masulit mo man lang yung perang pinaghihirapan mo bago ka kunin ni Satanas ay kamatayan. Kasi sa huli, wala rin namang saysay ang kayamanan. Kumbaga, iiwan mo lahat yan Pero kung meron kang legacy na iiwanan sa daigdig, ay tiyak na walang kamatayan yun hanggang dulo at kung maaari nga maipasa mo pa yon sa mga susunod na henerasyon. Beses lang nabubuhay, dapat ang buhay bibigyan ng buhay. Mga matang pungay, nagtampo na'y matakot ka magkasungay. Dapat ang buhay bibigyan ng buhay. Mismo men, wag boring at wag parang di-remote control ka na lang sa trabaho mo. Huwag kang maging robot, mas mabuhay ka pa tol. Memento mori men, remember you must die. Tol, yung tipong habang pinapakinggan mo mas bumibigat ng bumibigat at nauungkat yung meaning. Tapusin. Magpakahusay, bago ka umandusay. Huwag ka sana maumay, mabuhay. Iwasan ang sariling hukay. Iwasan ang sariling hukay. I think di ito literal na death. I think ibig sabihin niya dito is iwasan mo tumamlay o mamatay habang buhay ka pa. Ang dami kasing ganun At personally, danas ko yun men. Yung wala ka ng time lumabas ng bahay, trabaho, kain, tulog, repeat ka na lang. Minsan nga naisip ko noon kung anime episode yung buhay ko. Walang manunood kasi sobrang boring. Walang bagong nangyayari at repetitive kada episode. Basically, buhay ka pa pero para ka nang patay. Kumakatok na sa pinto, aking mga panalangin ay huminto. Kamatayan ay dumating upang makinig yung mga ginto. At yun ang kantang pinamagatang Memento Mori. Ganda ng topic men, ganda ng kanta na to. Napapanahon sa kahit anong era. About sa kamatayan yung letra, pero ito yung mga obra na hindi mamamatay over time. Kaya ladies and gentlemen, please welcome Zwing. Sa dami na pwede sumundo, talaga yun di mo makakasundo. Tanong ay handa ka na ba na masunog o mas pipiling malunod Gusto mo rin ba magkaroon ng reaction video? Ang sarili mong kanta at mahimay ang bawat letra, specially made by me, na maa-upload sa aking Facebook page at YouTube channel. Nako, i-message mo lang ako sa aking Facebook page na Cyberflex at sabay nating i-flex ang iyong obra. Dahil malay mo, ikaw na ang next rap star. Flex, dahil ako'y blessed.